Dito napunta. Yun ang maganda eh. Pag hard-earned money, wag galing sa flood control. Oo. No, Angelica, wow! Alam mo, isang oras lang ang biyahe ha? Yes. From Manila to Tanawan. Oh my gosh! No wonder. This is her paradise. Hideout. Hideout na. ito. Oh wow! Teka, isara natin ito. Ang ganda-ganda. Ano to, katas ni, kung naalala niyo si Madam Claudia ng pangako sa'yo. Ito ang lahat ng mga pang-aapi ni Madam Claudia. Alam Dito mo, napunta. yun ang maganda eh. Pag hard-earned money, wag galing sa flood control. Oo. Take me through this. My gosh, I love the farm. Well, ngayon, dinidevelop pa rin namin siya. Kami-kami lang yung gumagawa. Medyo hukay dito, hukay dyan. Pero sobrang minimalist lang. Magkabanyo lang, bahay lang yung caretaker. Look at that view. Wait, ano kalaki ang lupang ito? This is 1 hectare. Okay. Ang maganda dito, pababa siya. Pwede kang mag-build pa hanggang sa baba. And this is yung magiging driveway eventually pag mas na-develop pa namin siya pababa. Actually, nandito yung mga animals namin Wait, ito, lupa mo pa rin Yes, to. yes. So, ito pala part pa ito. Baka madulas kayo ha. Oo. Ayan, ingat lang po. Okay. So, what do you have in the farm? Meron kami mga alagang baboy, native, baboy ramo. Oo. So, mga bagong panganak ng iba dyan. Kaya lang, I think nandun sila, may nileletsyon isa ang doon. galing. But did you always want a farm? Yes, gusto ko Oo. talaga ng parang matataguan ko kapag kapagod galing trabaho. So, but of course, nag-iba siya dahil nagkaroon ako ng Subic. Oo. Kaya medyo na isang tabi namin to. But luckily, mahilig ang asawa ko na mag-build and mag-develop. So lahat ng nakikita niyong na-develop dito, tanim niya yan, alaga niya yung mga yan. Oo, punta natin yung baboy mo. Wala akong kilala dyan. Diba? Oh. Oh my gosh, ang cute. Okay, so nag-aalaga ka dito ng baboy? May baboy kami, may mga kambing, may mga manok. Oo. Yung manok namin, nagsimula kami ng 4, 6. Oo. Dumami na sila ng Oo. dumami. And yung manok nyo, what do you do with them? Do you sell eggs? No, What do you do? yung eggs pinapamigil namin. But of course, dumadami sila ng dumadami. Hindi na kami bumibili ng eggs ngayon. Yan. Wow, how long did it take you to develop? Now, nasa kakasing edad siya ng daughter namin. So, mga 3 years na. Tagal din, no? Kasi pregnant ako nung unang nakita ko ng husband ko. Oo. What is the hardest in developing a farm? Ngayon, lulumpo na kami, bakod pa lang. Yun, no? Magastos. Magastos kasi kung iisipin mo, kasi yung inipon kong yun, akala ko bahay na, bakod lang pala. Wow, really? Yes, Mahal magbakod? mahal magbakod. Oo, no? Siguro mahirap din kasi sa amin kasi baba siya. Oo. So challenging. So tell me about this view. Wow, wait, lahat ito, hanggang inyo to. Yun yung Yes, bakod. Hanggang pababa pa siya. Oo. Hindi pa lang namin nagagawa ang mas magandang terrain sana pababa. Ay, this is so nice. What else do you want in your farm? Gusto namin magka-horse. Yes. Alam mo kasi, since pababa kasi siya, kakailanganin namin. Yung husband ko, siya pa lang ang taong nakakababa sa babang baba. Ang ganda ng view, no? It's really the view. Saka malamig, ah. Malamig. Presko. Malamig siya. Now, you have a little tent here. Is your daughter here? Yes, siya pakalat-kalat. Okay. Amila! Wow, Amila! I want you to say hi Hello! to my friend. I'm Tita Karen. Grabe naman ito. Halika. Come Say hi here. to my How friend. old are you? Are you so... My gosh. Grabe. You are so gorgeous. Can I take you home? Can I take you home? Yes. Oh my God, so pretty. When you are here, where do you stay? Now, nakakuha kami ng camper van. That's amazing. Yes. Ako mas na-enjoy ko na rin umuwi-uwi dito dahil hindi na ako gumagapang papasok. Oo.
May kama na talaga, may shower, may toilet na kaming nandyan lang. Dati kasi lalakad pa kami pa ganun. Nakuha to ng husband ko sa China. Wow, really? Yes, so hinatak namin siya from Subic kasi sa Subic port siya pumasok. And then, finally nadala na namin dito. Medyo mahirap lang yung Wait, proseso. totoo pala yung gano'n? Yung pag hinanap niya online? Or Hindi. kinontak niya? No, nagpunta talaga siya ng China. Oh my gosh. Hardcore ang hardcore si Sir. So may outdoor kitchen, I although love hindi this. pa namin nako-connect sa LPG. Oo, but nice. But meron ding indoor. Okay. I wanna see, ang social guys sa loob Imagine Yes. camping like this. Come in. Oh, wow! Wow! Medyo mainit lang. My guys, check this out. Look at the bed. So the bed can really fit 3. Pero kasi magulo matulog yung daughter namin. Oo. So dito na natulog si Greg. Oo. But Okay. na-extend siya. Na-extend Matataas to. mo to, Oo. kaya mahirap siya ibalik eh. So Yes. basta pag tinaas mo yan, Daha. pwede mo tong ipatok. Pinapatong Oo. namin. So kasha yung husband ko dito. Leather pa ha. Leather pa yung lining. Yeah. Oo. And then may aircon, nandito yung vent, Ito yung na malamig. In fairness, malamig. Kakaiba. Ito yung vent ng aircon. And then the kitchen. Meron kaming kitchen, Oo. totoong kitchen. Kompleto. So ito. May sink, may... okay. Ito cutting board na Cutting nga board siya, di ba? here. Ang taray. Galing, oo. Kasama na. And then open. Can we open? Look at Yes. that. Mga Oo, gamit nyo. gamit. Okay, basta ito, ayan. kasama lang to sa vent mo. Nice. Oo, oo. So, Wow, this is amazing. may ref Wow. na walang laman. Oo. Pero may mga pitchel. But the fact na may ref, Yes. Then, Wow. of course, may shower. Oo. And then may restroom dito. May rest. Oo. And do you guys use the restroom here? Or you, kasi you really have a restroom? Meron doon. Nagpatayo ka. But, of course, sa gabi, Yeah. like, naiihi ka, ihi ka dito. Oh, this is complete. May hot water, kasi dito ako naligo kanina. Oh, but I wanted to say this, you are an adventurer. Hindi lahat ng babae gusto to. Gusto ko talaga. Sabi nga nung natutulog ako dito, first time namin natulog kagabing pamilya dito. Para akong hindi makatulog, para akong hindi makapaniwalang nangyayari yung mga tignan kung pinangarap ko siya. Pero gusto ko siya. Hindi ko na-imagine na magkakaroon ako ng akin. But never ko pa kasing na-experience na matulog sa camper van. Gusto ko lang kay Greg nun, sabi ko, pag nag-travel tayo, mag-Australia tayo, from Sydney to Melbourne, drive natin. Gold Coast, Nice. ganyan. Oh, I love that. I'm curious, he makes boats. Do you have a boat? He does. Nagkaroon kami ng boat, pero binenta na namin. Oo. Malang maintenance na. Hindi naman, kasi yun ang business nila. Oo. Maintenance din sila. Oo. Repair, maintenance, and building. Ang ganda, alam mo, this is a gem. Ay, wow. O, paki-explain. Ay, nako. Ang Ang mister ko ang nagkakalikot Oo. dyan. Guys, ganito ka high-tech ang van na to. Look, oh. May air heater, fan, pump, toilet, everything. Oo, dipindot Oo. na lang. Ange, ang ganda ng farm na ito. Why did you buy this? Around 2014 or 15, napapadalas kami with my friends and family, especially my mom, na Saturday night, aalis kami ng Manila, maghahanap kami ng parang mga weekend vacation houses. Hindi pa uso nun yung mga Airbnb, ganyan. Hindi kami fond sa mga hotel. Gusto namin yung parang may place talaga kami na sa amin lang na masaya, pwede mag-ingay, like swimming, may mga billiard tables pang mga uso sa mga bahay-bahay noon. So naisip ko noon, sabi ko kay mama, mama parang mga twice a month natin itong ginagawa. Baka panahon na para mag-invest tayo na may sarili tayong ganito, tapos pagandahin din natin. Ang mama ko, takot yan sa business. Kaya siguro wala akong masyadong business. Pero pagdating sa properties, dyan siya magaling. Dyan siya mahilig mag-invest. Ito yung pangatlo na nakita namin. Nagustuhan ko na. Sabi ko parang eto na. Although nung nakita ko siya, masukal. Like, puro puno pa. Walang halos grass kasi nga hindi nasisikatan ng araw, ganyan. May kasama akong friend no na sinabi niya sa akin na pag hindi mo to kinuha, ako kukuha. Kaya kinabahan ako. So, ibig sabihin nun maganda, diba? At sabi ko,
sige, kunin ko na, ganyan. So, kinuha na, mabilisan lang, kinuha namin. But then, since 2014, deads. Yeah. Like, wala. Wala. Parang nakalimutan namin, hindi namin na-develop talaga. And then, Then, dumating si Greg, yung husband ko sa life ko. Actually, nung pandemic, muntik na namin to ibenta. Kasi nga, sa family namin, mama ko and ako lang. Wala kaming lalaki sa buhay na magbe-build, magpaplano. Wala kaming alam. And takot din naman kaming kumilos. Kasi parang, paano bang mag-build ng farm? Sino bang lalapitan namin? Sinong kakausapin namin? Magkano ba? Ang dami naming mga ganun. Pandemic din nawalan ng franchise ang ABS. So para kaming, what if benta na lang natin? Kasi nandyan lang, di namin nagamit naman talaga na eh. Then nung nakita ng husband ko, sabi, Diyos ko, wag niyong ibenta. Ang ganda-ganda nito. Magbawas lang tayo ng puno para mag-open yung view. So, nagbawas nga kami ng puno. Actually, hindi naman pinutol. Hindi namin tinanggal. Nag-trim lang, binukas lang yung ganyan. Tapos, unti-unti, nag-green na yung paligid, nagkakabakod na, nagka-staff house na. So, parang may ganito na kami. So, parang dahan-dahan. gusto ko ikwento mo, you never met your real mom. No, never. Biological. No. You met your dad. Yes. 25 years old na yata ako. Noon 39 na ako ngayon. But I found out na adopted ako year 2010. So 24, 25 din ako. So, your mama, that akala mo biological mom mo, how did she tell you that you were adopted? Ang nagsabi sa akin is may nephew. Yeah, magkaaway kami ng mama ko. Nung panahon na yun, as in talagang away kami. Like, daughter and mom, yung laging di ba? Siguro mag-1 month na kami hindi nag-uusap nun. Then, umiiyak na sa akin yung nephew ko na sinabi niya na huwag ka naman ganyan kay Ebela, ate, ganyan. Sabi ko, ganyan. Ganun pa ako nun. Maldita. Sabi niya, alam mo ba na hindi ka naman tunay na anak ni Ebela. Tapos parang ako, pinagsasabi mo. Parang kinuwento niya sa akin kung paano din niya nalaman. Parang totoo yung sinasabi niya. Nasa EBS ako niya sinabi, isa sa mga dressing room ng EBS. I remember particularly this dressing room 9. Naalala ko, pumasok ako ng banyo. Tapos nakatingin lang ako sa salamin. Sabi ko, parang tinititigan ko yung sarili ko na, so, sino ka? Para akong biglang nawala ng identity nung night na yun. Bigla! Ganun pala siya. Hindi pala siya pang pelikula na pag nalaman mong ampun ka, magwawala ka and aawayin mo yung Hindi. Para akong nauubos. Tapos parang dahan-dahang umaalis yung spirit mo sa akin kasi, yun nga, nawalan ako ng identity. Parang, so, sino ka? Sino ako? Sino kayo? Sino yung pamilya ko? Sino yung kadugo ko? So, na-lost. Ganun yung pakiramdam. And how did you talk about it with your mom? Nagtuloy-tuloy lang na hindi kami nag-usap. Until, I remember, day after Valentine's Day, February 15, sinugod na ako sa hospital. From taping, may crying scene ako na ginagawa. Then, hindi na ako nakatigil sa pag-iyak. Kasi nalabas ko na yung iyak ko. Since January ko nalaman yun eh. So, nung February 15 of 2010, sinugod ako sa ospital. Then, nagsikip na yung dibdib ko, namuti yung mata ko, nawalan ako ng malay. Ang naalala ko noon, nagising ako, the following day, nandun siya sa tabi ng hospital bed. Sinabi ko lang sa kanya, alam ko na ma. Tapos umiyak na siya, na parang, sandali lang, pauwi na si Arlene, yung sister niya, yung mommy ng nephew ko, pauwi na si Arlene. Hindi ko kayang sabihin sa'yo ito mag-isa. Sabi ko, hindi ma. Kailangan mo itong sabihin sa akin. Sabi niya, magpalakas ka muna, magpahinga ka muna. Sabi niya, paglabas mo ng ospital, marami akong papakita sa'yo. And then, lumabas naman ako the following day kasi over-fatigue lang din naman talaga yung case ko nun. So, lumabas ako ng hospital, dumiretso ako sa house ng mom ko kung saan din ako lumaki. Pinakitaan niya ako ng picture ng nanay ko. Yes, meron siya. Then, kinuwento niya sa akin na, alala mo ba itong mga nagpupunta sa bahay tuwing Pasko na nagpapapicture sa'yo taon-taon. Tapos, pag nagpapapicture sila, inis na inis ako. Sino sila?
mga tito-tita ko pala. Na biological? Yes. Nang akala ko, mga kapitbahay lang namin sila from Tondo. So, naiinis ako na, bakit ba lagi nagpipicture? Parang sa akin nun, Pasko na nga lang ako hindi nagiging artista. Yung di ako nagtatrabaho, di ba? Tapos pupunta ng bahay para magpa-picture. Naiinis talaga ako. So, syempre na-feel bad ako nung nakita ko yun. Na parang, and nalaman ko yun na parang, bakit yun naman ako nilagay sa posisyon na, alam mo yung ganong feeling? Bakit ako nilagay sa posisyon na sa sitwasyon na maiinis pa ako sa kanila? Yun pala. Yun pala kamag-anak ko sila. Yun nga. Kaya nga. Oo, okay. So, you saw a picture of your biological mom. Was she an OFW? No. Ang story daw nila ay ang nanay ko ay naglayas sa Maynila, nagpunta ng Olongapo. Then, nagtrabaho doon like, eto kwento na rin to ng daddy ko nung na-meet ko siya kung paano din sila nagkita dahil US Navy yung daddy ko noong 1984 to early 1986. Kapag sila nasa barko, meron sila mga bahay sa loob ng base ng Subic. May mga cleaning lady pumapasok sa kanila. So, isa dun yung nanay ko. So, dun sila nag-meet. Did you ever forgive your father? How? Actually, hindi niya alam na buhay ako. Ang alam niya all along, namatay kami sa car accident ng nanay ko. Who told him that? Nag-imbento ng letter yung nanay ko. Kasi ayaw na niyang ituloy yung relationship. May naging boyfriend siya. Pag alis ng barko ng US Navy sa Pilipinas, nagkaroon siya ng ibang partner. Pero totoo kasi dalawang side yung nagkwento sa akin. Yung relatives ng nanay ko and yung daddy ko. Kaya nung nahanap ko siya sa Facebook, para daw siyang binuhusan ng malamig na tubig kasi alam niya patay ako. Alam niya patay na yung Via. My gosh. But you also searched for your father. You went on Facebook. Wala akong planong hanapin sila eh. Gusto ko lang malaman, so nasan siya? Nasan yung tunay kong nanay? Then sinabi sa akin, namatay na nung 2007. Ayun naman yung parang hindi ko naintindihan yung pakiramdam. Bigla akong nanginig na tapos naiyak ako. Tapos parang, ba't ako umiiyak? Di ko naman siya kilala. Di ko naman siya mahal. Dapat nga galit ako sa kanya. Pero ba't ako umiiyak? Ba't may ganito akong pakiramdam na hindi ko talaga naiintindihan sa nanggagaling? And then after, nung kumalma na ako, doon ako nagkaroon ng, para ako natauhan na, baka dapat hanapin ko yung tatay ko kung buhay pa siya. Para may makilala man lang akong isa sa mga magulang ko. Kaya ako siya hinanap. Looking back now, how did this affect you as a person? Nung nalaman mong ampun ka? Pakiramdam ko bumait ako. Kasi naging thankful ako eh. Unang-una nahiya ako. Nahiya ako sa ugali na ang yabang ko kasi noon na breadwinner ako eh. Parang okay lang na away-awayin ko sila. Nakakapag-provide naman ako eh. And then, nung nalaman kong adopted ako, parang bigla akong walang mukhang maiharap. Ako paling may utang na loob. Di ba parang ang yabang ko tapos sila pala hindi nila ako kadugo. Inaalagaan Pero ka? inalagaan Oo. ako. Pinag-aral ako. Minahal ako na parang kanila. For 25 years na hindi ako nag-doubt na ampun ako. Kahit iba yung mga itsura ko sa kanila, naniwala ako na wag lang daw ako maglaro sa ilalim ng araw ng matagal. What a story! My God, pang MMK ka. Baka month-long special yung Oh buhay my ko pagka God! in-MMK ako. Hirap na ako. Talagang I am in so much pain. Hirap na ako maglakad. Next is, my gosh, you almost died. And here you are. What happened to Angelica Panganiban? Nung 7 months pregnant ako with my daughter, may naramdaman na akong shooting pain Yeah. sa left hips ko. Alam mo yung pakiramdam na parang gusto mo siyang ipabatak, tapos pag tumunog parang marirelease. Yeah. Parang ganun lang yung nararamdaman ko. But of course, hindi ako makapagpahilot, walang massage, buntis ka, di ba? Then sabi ng doctor sa akin, ano lang yan? Of course, you're getting heavier. Talagang may mararamdaman ka ng mga sakit-sakit sa likod, ngawit, ganun. Of course, feeling ko, tama naman din siya, di ba? Ganun naman talaga noon. Yung sabi niya, pag
pagkapanganak mo, mawawala lahat ng pain. Ba? Tapos gagaan ka na ulit, ganyan. So pagkapanganak ko, meron pa din eh. And then bumalik ako ng exercise, addict ako sa yoga noon. So yoga, ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Pag nagsasquat ako, sobrang niyang sakit talaga. The more na i-workout ko siya, the more na sumasakit siya, the more na igalaw ko, the more na sumasakit. Ini-x-ray ako, inu-ultrasound, yung hips, yung likod, walang makita. Parang July, nung una ko siyang naramdaman. Come to early March of 2023, sumakit na rin yung right side ko. So sabi ko, ano nangyayari? Dumating ang October, kami ni Greg, magpapakasal kami, na kami lang may alam, nung December sa States. So sabi ko, gusto ko, medyo hindi naman ako mataba, yung wala na sanang mga maga, di ba? So sabi ko, itotodo ko yung workout ng buong October. So sabi ko nga kanina, di ba, the more na i-workout ko, lalo lang siyang sumasakit. Workout kami ng workout nitong instructor ko sa Subic. Tinigilan niya ako, sabi niya, kasi iba na ako maglakad. Sabi niya, ay Angge, hindi na kita ititrain kung ganyan hanggat hindi ka nagpapa-MRI. May nangyayari sa loob. So, nagpa-MRI ako. Morning yun, ako yung pinakaunang pinasok. Actually, nung pinasok ako dun sa chamber, sabi ko nun, ano kayong makikita nila? Kasi hindi talaga siya nahahanap ng iba eh. Sabi ko, may cancer kaya ako? As in, yun yung mga tumatakbo sa isip mo na pa, tapos umiiyak ako, tumutulo lang yung luha. Kasi parang, nagdadasal ako na, Lord, ngayon lang natupad yung mga pangarap ko. Ano yun? Binigay mo, tapos pinatikim mo lang sa akin. Huwag naman, Lord, ayoko pa. Di ko makapal lang yung kaba ko kasi nga gabi na wala pa rin akong resulta. Finally, tinawagan ako ng doktor. Sabi niya, Angelica, na sorry natagalan kasi pinabasa ko pa sa 3 radiologist ba yung tawag doon. So sabi ko, di kinakabahan ko 3 yung kailangang mag-check. So sabi niya, meron kang avascular necrosis. Sabi ko nun, parang nakakatakot pakinggan yung necrosis. Yun lang yung sabi ko, necrosis, di ba death yun? May death. Parang ganun lang yung maano sa akin. Sabi ko, in layman's term, ano po yung avascular necrosis? Sabi niya, it's a bone death. Namatay yung hip bones mo, your left and right. Mas aggressive yung left kesa sa right. Kasi tama ka, mas unang sumakit yung left mo kesa sa right. So, mas mabilis nang nauubos yung bone mo sa left. Dahan-dahan na siyang nagde-deteriorate. At bakit daw? Pwede mo kasi siyang makuha sa iba't ibang, like sa steroids. Steroids talaga yung number 1. So, nagkahika ka ba? Sabi ko, hindi po. Hindi ako nagsisteroids. Sabi ko pa nga, mukha po ba ako nagsisteroids sa itura ko? Sabi niya, hindi kasi nga, pagka may hika ka, yung mga inhaler, may steroids yan. Sabi niya, alcoholic ka ba? Hindi po. Sabi ko, I used to drink nung bata ako, but of course, nung nagtatry kami magka-baby nung husband ko, hindi eh. So parang huli akong uminom ng 2020 pa. Sabi ko, 2023 na. Sabi ko, naka-affect ba yun? Sabi niya, hindi rin talaga eh. Sabi niya, ang nakikita ko lang is nung nabuntis ka. Kasi pwede mo siyang makuha. Kasi pag pregnant tayo, nag-iiba talaga yung structure ng katawan natin and yung pump ng dugo mo, of course, may binubuhay kang bata and may factor yung bumigat ka, hindi naging maganda yung blood flow mo. So, hindi nakakapasok sa mga dapat pa niyang daluyan. Naapektuhan yung hip bones mo. Oo. Was the baby in danger? No. But you were in pain. Hindi na ako nakapag normal delivery noon. Na cesarean ako. Kasi yung hip bones ko, hindi na siya umikot. And then after that, you underwent hip replacement therapy. Yes. Or surgery. Surgery. And how do you feel now? Parang walang nangyari ngayon. Yun lang pala yung sagot. Last year, 2024, hindi na ako nakakalakad. After may Siargao wedding nung April, pagbalik namin ng Manila, naka-wheelchair na ako. Siguro din kasi lumaklak ako ng maraming pain reliever. Kasi gusto ko, of course, wedding weekend, ano ka ng mga tao, di ba? Nag-entertain ka. Gusto mo makapaglakad ng maganda, ng tama.
Although nag-therapy ako, kasabay ng lahat ng yun, tapos nag-aano ako PRP, ini-inject ng PRP, para lang ma-prolong pa ng konti yung hips ko. But feeling ko, dahil nga nag-pain reliever ako, na sagad ko siya. Did you think you were gonna die? At one point? No, pero gusto ko nang mamatay nun. Because of the pain? Yeah. Like depressing na siya. Nakahiga na lang ako eh. Then naririnig ko lang yung anak kong masaya, sila nung daddy niya, mamamasyal sila. Parang, sama ka sa amin? Sabi ko nang naka-wheelchair ako. What a blessing! I mean, Yes. look at you now. Yes. Yeah. Yes. Talagang feeling ko another life siya. For the first time. Kaya na. Na-extend yung quality ng life ko. Kasi That's the word. na. Another life. Yes. Tsaka yun yung nawala sa akin, yung quality of life. Para akong talagang kine-question mo na, yung umabot ka sa ganun. Oo. Oo. Bakit? Yeah. Bakit? And I think, well, one blessing also is Greg was there. The whole time. Sobra niyang patient sa akin. Oo. Sobra. Hello! Hi, Greg! I'm Karen. Nice to meet you po. Hi. Hi, Camram. Hello! Nice to meet you. Are you feed the ducks? My gosh! Yeah, she'll do it. Ayan, okay. Wow! Tingnan mo bilang nanay, pinapayagan ni Angelica na paa. Ah, yes. Oo. Nakapaalam siya talaga. So, bilang mommy, hindi kayong super, Hindi. what is your parenting style? Maluwag ako eh. Oo. At saka yan, gusto namin yan na nature talaga ang Oo. ano niya. Na-expose siya sa nature ng maaga Yes. sa ganito sa animals. Oo, tsaka you want her to experience the earth. Kaya mga nanay, huwag magpapanik. Tignan nyo, Di ba dapat ganun? Aya! At saka hindi naman to kalsada. Like, Oo. lupa naman siya. Sabi nga ng doctor, okay naman na na-expose siya sa mga manok, sa ducks, kasi mas maaantay hika. Kasi na-expose ka ng maaga sa mga ganito. Oo. So, nakokontra mo kagad, nalalabanan kagad. This is Greg, the one and only. Ang sikreto ng kasiyahan ni Angelica. Right? Kaya, I'm so awkward, no? At tinan nyo naman, he's preparing lunch. Love it. Tingnan nyo naman dito. This is the life, guys. O, di ba? With Greg and Ange. Alright. And then, Greg, what's the sauce for the ano? Sa Any- baboy, itong ginagawa namin. Sibuyas na toyo, Yeah. and sibuyas, sili. So, ito ang ano mo. Secret pag naiingayin sa manok. Ay, ang galing may Nagiging tanglad. ulam. Ano pang hanapin mo, Ange? Builder na. Tagalutong pa. All in one guy. Did you think you would meet someone like him? No. No. When you look at your exes. Joke. Hindi ko na sila tinitignan eh. Okay, di ba? Okay. Napapangiwi ako. Hindi naman. Grabe. Oh, when you met Greg, Nung pinakikita kami nung aming matchmaker, cherry pie. si Cherry Pie, ayoko talaga. Hindi niyo ba nakikita yung na-build ko bilang single? Happy na ako eh. Bakit ko hahayaan na may ipapasok na naman ako sa buhay ko at sisirain niya? Or bibigyan ko siya ng chance na sirain to. Hindi ko siya tinatawag na trauma eh. Meron lang akong parang, I just protect my peace. I just protect what I build. So parang ang ginawa ko nun talaga namang mapagbigyan lang. O sige na, papuntahin na dito. Kitain na natin. So nagpunta siya.
hindi ko siya masyadong pinapansin kasi nga wala akong interest. Nakilalanin siya. Parang, ay, hi, hello, ganun lang. Like, kind ka lang, pero wala yung parang, cute. Hindi na ako nakakakita ng cute noon. Hindi na ako interesado talaga. After ng taping namin, we would finish work at around 7 p.m. So magdi-dinner kami sa isang hotel in Subic kung saan kami naka-check-in. Pupunta siya doon. He really pursued you. Tanungin natin siya. Minsan sabi niya hindi daw, tumatambay lang siya doon. Kasi barkado niya yung may-ari ng hotel. Pero nagdadala siya ng food. Eventually kasi hindi ko na siya masyadong kinakausap eh. Then naging komportable na siyang sumama sa ibang mga taga-taping. Na parang nakita rin niya, parang hindi interesado sa akin. Oo. Then may one night na nandun siya, tapos parang ako lang yun nandun. Si Cherry Pie, of course, nandun. Kaming dalawa lang. Then yung barkada niya. So nagkukwentuhan kami, then nakausap ko siya for the first time. Narinig ko din yung mga kwento niya. So parang ako, natanong ko, ano bang work mo? Parang ganon. Sabi niya, oh, we build boats. Ganyan. Taray, nagbibuild to ng boat. Parang ngayon lang ako nakakilala kasi na nagbibuild ng boat, diba? Sabi ko, ay, ang taray naman nung job mo. Sabi ko, ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan, ha? So, kwentuhan, ganyan. May ari daw siya dati ng CrossFit. Ganun. Sabi ko, ay, gusto ko yung mga ganun, yung health is wealth. Yung, okay. Sabi niya, but I also do yoga. Sabi ko, ha? Parang kinabahan ako kasi yun yung mga gusto ko. Sabi ko, ha, nag-yoga ka? Sabi niya, yeah. Sabi ko, Sabi ko pa, parang may accent ka, no? Sabi ko, may lahi ka ba? Kasi kung titignan mo siya, Pinoy na Pinoy eh. Tapos sabi niya, yes, I'm half Australian. Kinabahan na naman ako. Kasi yun yung mga pinagpipray ko. No way! Yes. What did you pray for? Gusto ko ng Australian. Oh my gosh. Noon to yung mga pinagpray ko Noon, noon. yeah, yeah. Kasi nga tinigilan ko na yung mga ganyan-ganyan ko. You Gusto ko ng really Australian. specifically prayed Gusto ko Australian. na nag-yoga. Boat owner? Gusto ko ng businessman. Gusto ko may sarili siyang. Gusto ko established na. Ayoko Oo. yung parang magtatrabaho more pa ako in life. Tapos ako pa rin magpo-provide. Ayoko na nung ganun. Wait, so totoo pala yung the secret, visualize what you want? Siguro, kasi nangyari sa akin. May iba na siyang kausap. Tapos natanong yung birthday niya. Tapos sabi niya, September 7. Sabi ko, ay, Virgo ka? Gusto ko Virgo. Totoo ba? Ang best friends ko, Virgo. Sila Direk Andoy, sila Ketchup Eusebio. Most of my friends are Virgo. Oh my Kaya God! sabi ko, ay, Virgo ka? Sabi niya, yeah. Ay, Scorpio ako. Alam mo ba na match yun? Oo, Ginanong Scorpio ko na siya. ako. Yes. Oh, Tapos diba? sabi ko, ay, alam mo ba na match tayo? Tapos parang kinikilig-kilig na ako. Naku, parang may magkakasamting ako dito. Oo. Bigyan ko nga na ng atensyon to. How long did you date? 2 years. But he's the one. How did you know? Alam mo, hindi kasi ako nakaramdam ng butterflies. Ever? Ang naramdaman ko With sa John kanila. Lloyd or Derek? Sa kanila nakaramdam ako. Dito, Okay. hindi ako nakaramdam. Okay. Ang naramdaman ko, kalmadong-kalmado ako. Pag nakikita ko siya, masaya ako. Kinikilig ako. Iba yung kilig sa ano eh, diba? Yung parang hindi ka mapakali, diba? Walang anxiety? Wala. Kalma. Then may one time, tinanong niya ako, do you feel safe with me? Nasagot ko siya, driving back na kami to Subic. Ang big word for me nung safe is safe. Kasi dating pa lang kami noon, hindi pa kami nag-I love you sa isa't isa. Tapos parang pag binigay ko yung yes dun sa safe, parang magigets niyang nai-in love na ako. Parang may ganun ako. But then, sinabi ko sa kanyang, ngayon ko lang naramdaman na safe ako. Na meron akong kasamang hindi ko mararamdaman yung instability. Yeah. Yun nga may calmness ako naramdaman pag Oo. nandyan siya. Actually, you were with high-profile guys. Oo. Yun eh. Ang hirap din nun. Laki ng tinahimik ng buhay ko. Ang laki din ng pakiramdam ko, ng para ako na-recalibrate ngayon eh. Nag-iba yung mundo ko, na-appreciate ko ngayon yung life. Noon kasi maingay eh. Magulo, ang daming ganap, ang daming problema, parang laging may contest. Diba? So parang, And what about temptation? Ang hirap in showbiz, ha? ewan ko sa kanila, ako hindi ako na-tempt sa iba. Sila talagang na-tempt. Kitang-kita naman natin. Pabilang mo naman dito. Di, totoo, ang hirap. Because
I don't know, it's the industry itself. Yes, of course, lalo na kami mga artista kasi may mga ginagawa kaming mga eksena. Yeah. Diba? Parang Oo. talaga ba? Kahalikan kami? Yung different talaga eh. Kung hindi ka open-minded, hindi mo maiintindihan. But of course, ginagawa niyo yun for work eh. Basta wag nyo lang pepersonalin. Kasi pag pinersonal nyo, tumawid na kayo. Iba na yun. Diba? Nag-step out ka na. Now, what won't you do now that you're married? Ang maganda kasi sa amin, alam niya from the beginning na umiikot ang mundo ko sa passion ko sa acting. Maaaring mainis siya, maaaring may mga hindi siya maintindihan, pero sorry. Yun ang nasabi ko talaga. Hindi, alam niya yun na iba ang trabaho sa personal na buhay. And siguro kung mga bata kami, baka doon pa magka-problema, pero kung nasa mga 40s na, parang work is work. And yun ang ginagawa ko noon pa. Wala na, maganda naman ang history ko. You like being married. Yes. Why? Mula yata natuto ako magmahal. Gusto ko talaga ng pamilya. Especially nung nalaman kong adopted ako. Nagkaroon ako ng longing na gusto ko ng sarili ko. Gusto ko ng dugo ko. So gusto ko ng anak, gusto ko ng asawa, gusto ko ng pamilya I can call my own. And I'm curious, with your past relationships, you never felt, ay, ikakasal ako dito. No. Bilis ko na sagot, diba? Oo. No. Really? Yes. Do you get tired? With the life, 6 to 30s, all acting. Yung acting hindi eh. Ang siguro, nakakapagod yung puyat, yung binibigay mo talaga yung oras mo, yung parang minsan napapaupo ka na lang, bakit ginagawa ko pa rin to? May mga ganon. But sabi ko nga, passion ko to eh. Gusto ko talaga yung ginagawa ko. Of course, you get tired, pero hanggang ganun lang yun. Pag nakapahinga ka, bukas okay ka na ulit. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, nakalimutan ko siya. But after nga, nung mga 2 taon na, yung asawa ko, sinaswitch mag-artista ka na ulit. Kasi siya na ina-actingan ko eh. Anong drama ba to? Mag-artista ka na, namang camera. Ginaganon niya ako. Ang anak mo ba gusto mo mag-artista? Kung anong gusto niya, gawin niya. She's gorgeous. Wow. But would you want her in that life? No. Kung ako yung tatanungin, nakakapagod to eh. Ba't hindi ka na lang magpahinga? Nagtrabaho na ako all my life. Business ka na lang or well, draining din naman ang business. Pero ako talaga do whatever you want. It is Christmas, okay? I guess, you know, what is Christmas to you? Alam mo, ang boring, ang cliche, pero family. Ganun na pala talaga siya pag may anak ka na, tsaka sa kanya lang umiikot. Gusto mo ibigay pala talaga lahat sa kanya. Do you feel you have it all? Feeling ko, I have it all. Pero, hindi ko kayang sabihin na parang tapos na, this is it. Parang ganon. Ini-enjoy ko kung ano yung meron ako. Siguro dahil nangyari yung death ng mom ko, nasampal kasi ako ng katotohanan na may mga ending eh. May mga pwedeng mawala sa'yo eh. So, ini-enjoy ko hanggat maaari yung mga meron ako ngayon. I always ask my guests for Bible, their favorite Bible verse. Only if you have. Ako, wala, God is good. May ganun po ba sa ano? God is good all the time. God is good all the time. And He is. He is. Ay, naniniwala akong God is fair Oo, minsan naman parang sobrang ganda. May mga ganyan na ako, Miss Karen. Yung sobrang ganda naman ito. Siguro masama ugali ito. God is fair eh.